Pagsilay nila sa kinaroroonan ni Fidel, bumungad sa kanilang mga mata ang dalawang kapatid ni Ibrahim na hawak-hawak na nito. Ang isa sa mga yon ay dahan-dahan ang nawawala ng buhay, samantalang ang isa naman patuloy pa ring nagpupumiglas. Nang masipat ito ni Ibrahim, halos mapaluhod na lamang siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa labis na galit at lungkot. Agad naman yung pinatayo ni Tandang Lauryo nang sa gayoy magawa niya itong makausap ng matino. Ibrahim, buhay pa ang mga kapatid mo. Bakit ka pinanghihinaan ng loob? Lumabang ka. Matapang ka, di ba? Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya kay Ibrahim ng sandata para lumaban. Ibinulong na din niya noon ang kanyang naiisip na plano nang sa gayoy magawa nilang maisalba ang buhay ng dalawa nitong kapatid. Maya-maya pa, tuluyan na ngang bumalik ang diwa ni Ibrahim at kasabay nito ang siya namang pagbigkas nito ng mga engkantasyon sa kanyang pagpapalit anyo. Hinayaan naman ito ni Tandang Lauryo sa kadahilanang alam niyang yon ang karapat-dapat gawin ni Ibrahim. Pagbungad ng tikbalang nakaanyuan nito, mabilisan naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan ni Fidel. Matapos itong masilayan ng antingero, agad naman niyang ibinato sa langit ang kanyang sibat na siyang mabilisang nagliwanag at lumikha ng hindi mabilang nitong kopya. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa malaulang sibat na nasa kalangitan, agad naman niyang inabisuhan ang lahat ng kanyang mga gabunan na lumikas. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumarak sa kalupaan ng sibat ni Fidel at kasabay nito ang mabilisan nitong paglaho. Ang mga mensaherong hindi pinalad na makaligtas sa pag-atake ay bigla na lang naglaho kasabay ng sibat. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na namang nagpatuloy sila Tandang Lauryo sa kanilang isasagawang plano. Panay naman ang pagbigay sa kanila ng proteksyon ng mga gabunan laban sa mga taong katuwang ni Fidel. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakalapit si Ibrahim sa antingero at mabilisan naman niya itong sinapak ng walang humpay. Paulit-ulit niyang ginagawa ang pag-ataking yon habang patuloy na sumisigaw. Subalit, kahit anong gawin noon ni Ibrahim, bigo pa rin siyang mapatamaan ang antingero na para bang sumasabay lamang ang katawan nito sa hangin. Bigla namang natigilan si Fidel nang maramdaman niya ang paglapit sa likurang bahagi ng kanyang kinaroroonan ng pinunong gabunan. Rinig na rinig niya ang paghinga ng malalim ni Tandang Lauryo habang mabilisan siya nitong inuundayan ng taga sa liig. Subalit bago pa man makalapat ang tabak, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang maramdaman niyang dumudulas lamang ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, mabilisan naman siyang tinadyakan ni Fidel at kasabay nito ang paglaho ng antingero sa kanyang paningin. Nang lumagapak na ang katawan ni Tandang Lauryo sa lupa, agad naman niyang nakita si Fidel sa kanyang harapan na dahan-dahang itinataas ang kanyang hawak na sibat. Hindi naman pinahintulutan ni Ibrahim na saktan nito si Tandang Lauryo kung kaya't mabilisan niya itong sinugod at walang pagdadalawang isip na sinuwag. Pagtama ng kanyang katawan kay Fidel, agad naman niyang hinawakan ang dalawang kamay nito upang magawa nitong mabitawan ang tangan-tangan nitong katawan ng kanyang isang kapatid. Sa puntong yon, dali-dali namang tumayo si Tandang Lauryo at walang pagdadalawang isip na hinawakan ang katawan ng antingero. Agad niyang hinigop ng napakabilis ang kaluluwa nito, subalit ang tanging nararamdamang higop lamang niya noon ay ang mga habak ng antingero at ang mga talandro nitong nagsisilbing paunang depensa. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang ginagawa nang biglang makawala sa pagkakahawak ni Ibrahim si Fidel.
Mabilisan sila nitong pinagsasasapak na siyang naging sanhi upang tumilapon sila di kalayuan sa kinaroroonan ng antingero. Sa muling pagbagsak nila Tandang Lauryo sa lupa, ay siya namang pag-inda nila ng kanilang mga natamong pinsala dahil sa bisa ng mutya na sumabay sa pisikal na lakas ni Fidel. Pagtayo nila sa kanilang kinaroroonan, agad namang bumungad sa kanilang mga mata ang antingerong merong hawak na isang uri ng salagubang na kulay berde. Gumagapang yon papaikot sa katawan ni Fidel hanggang sa hindi naglaon, sumuot na yon sa kanyang kasuotan. Maya-maya pa, muli naman itong tumitig sa kanila habang dahan-dahang inilalabas ang 3 ginintuang kuko ng agila. Kasabay ng pagkuha nito ng antingero, ay siya namang pagtarak niya nito sa liig habang nagwiwika ng, Isang maliit na sakripisyo para sa walang hanggang kapangyarihan. Matapos itong masilayan ni Ibrahim, agad namang nagbigay ito ng abiso kay Tandang Lauryo na umatras na muna sa lugar na yon pansamantala. Hindi umano nila magugustuhan ang mga susunod na mangyayari kung pipiliin nilang patuloy na lumapit sa kinaroroonan ng nilalang. Dagdag pa ni Ibrahim na ang itinarak nitong agimat sa kanyang leeg ay indikasyon na binasag na ng antingero ang selyong nagkukubli sa kanyang buong lakas. Karaniwan na itong ginagawa ng mga antingerong naninikil ng mga amumongon kapag sila ay nalalagay sa alanganing sitwasyon. Bagaman napakasimple lang ng ginawa noon ni Fidel, hindi umano yun basta-basta ayon kay Ibrahim sa kadahilan ng bibihira lang ang nagtataglay ng mga usal para doon. Kapag nagkamali sa paggamit ng mga buhay na salita, kakainin ka ng iyong mismong agimat na tangan-tangan. Hindi pisikal na pagkain ang gagawin nito, bagkus ay espiritual. Ayon pa kay Ibrahim, napakamapanganib malagay sa ganoong sitwasyon sa kadahilan ng kapag nagawa kang makain ng agimat na yon, tuluyan ang maglalaho ang iyong pag-iral sa lahat ng dimensyon, mapapisikal man o espiritual. Kumbaga, doon mo na tuluyang mararanasan ang tunay na kamatayan na siyang labis na kinakatakutan ng lahat ng nilalang. Subalit kapag nagawa mong makabisa ang mga karunungan para sa ganoong uri ng agimat, mabibigyan ka nito ng isang kakayahan na halos imposible na sa katotohanan. Matapos maisagawa ni Fidel ang kanyang mga ritual, bigla naman itong sumigaw ng napakalakas habang patuloy na ibinabaluktot ang kanyang buong katawan. Nananatiling nakaantabay lang naman noon sila Tandang Lauryo habang patuloy na inihahanda ang kanilang mga sarili. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nila ang dahan-dahang paglaki ng mga kalamna ng antingero. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang naramdaman nila Tandang Lauryo ang nag-uumapaw na pisikal na lakas ng nilalang. Halos hindi na din ito makatayo ng tuwid dahil sa nagsisiumpugan nitong kalamnan sa kanyang tadyang. Maya-maya pa, agad naman silang naalarma sa kanilang kinatatayuan nang masipat nila ang pagyuko ng nilalang bilang isang hudyat ng nalalapit nitong pagsugod. Paglundag ng antingero sa kanyang kinaroroonan, mabilis na namang napailag sila Tandang Lauryo upang maiwasan ang pag-atake nito. Subalit bago pa man ito lumapag sa lupa, nagawa na nitong ibahin ang kanyang direksyon upang muling sugurin sila Tandang Lauryo. Pagsilay ng pinunong gabunan sa kanyang likuran, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang napakabilis na paglusog ng antingero. Kahit ang pananggalang na isinilag doon ni Tandang Lauryo, hindi naging sapat upang mapigilan ang napakalakas na pag-atake ng nilalang.
Pagkabasag ng pananggalang yon, bigla namang bumulwak sa bibig ng pinunong gabunan ang halos napakaraming dugo dahil sa pagtama sa kanya ng isang sapak na nanggaling sa antingero. Pinilit pa yung salagi ng kanyang dalawang kamay, subalit hindi ito naging sapat para mapigilan ang napakalakas na pag-ataking yon. Pagbagsak niya noon sa lupa, ay siya namang mabilis ang paglapit sa kanya ng iilan niyang mga gabunan na nasa paligid. Tandang Lauryo! Tandang Lauryo! Tatagan ninyo ang sarili ninyo. Hindi pa tapos ang digmaan. Napatay na namin ang lahat ng alipores ni Fidel. Kung kaya't magagawa na namin kayong tulungan. Paano kami lalaban kung kayo mismo ay sumusuko na? Wika ng isang gabunan. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad naman niyang iminulat ang kanyang dalawang mata upang magawa niyang masilayan ang kanyang mga kasama. Pagtayo niya sa kanyang kinabagsakan, mabilisan naman niyang nasipat si Ibrahim at ang isa nitong kapatid na patuloy na lumalaban. Kahit nang hihina na noon si Tandang Lauryo, pilit niya pa ring tinatataga ng kanyang sarili alang-alang sa mga gabunang naniniwala sa kanya. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na nga niyang nabawi ang kanyang lakas dahil sa patuloy niyang paghigop ng mga esensyang nakapalibot sa buong lugar. Pagbalik ng buong lakas ni Tandang Lauryo, agad naman niyang iniutos sa kanyang mga gabunan ang naiisip niyang plano. Inilahad niya din sa mga ito na purong pisikal na lakas ang tanga ni Fidel, kung kaya't magagawa nila itong tapatan sa pamamagitan ng paggamit ng mga lihim na karunungan. Kinakailangan din nila noong maghiwa-hiwalay nang sa gayoy magdulot ito ng kalituhan sa kanilang kalaban. Matapos niyang mailahad ang kanyang plano, agad namang nagsiusad ang mga ito patungo sa kinaroroonan ng antingero. Paglapit nila sa lugar ng digmaan, napansin nila si Ibrahim na labis ng nahihirapan. Bagaman nasa kaanyo-anyo ng tikbalang, hindi pa rin ito nagagawang maikubli ang pinsalang kanyang natamo sa patuloy na pakikipaglaban sa antingero. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang pakikidigma nang masipat nilang tumayo ang isa sa mga kapatid ni Ibrahim na merong napakalubhang pinsala. Pagsilay dito ni Fidel, bigla naman niyang pinalitaw ang kanyang sibat at mabilisan itong ibinato sa kinaroroonan ng kapatid ni Ibrahim. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari noon, halos wala ni isa sa kanila ang nagawang masalag ang pag-ataking yon. Segundo lamang noon ang pagitan ng biglang lumapat ang sibat sa isa sa mga disipulo ni Maestro Florante. Tumagos yun sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib na siyang mabilisan niyang ikinamatay. Nang masipat ni Ibrahim ang pagbagsak ng katawan nitong wala ng buhay, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang ginawa habang dahan-dahang itinutuon ang kanyang wisyo sa kinaroroonan ng antingero. Kasabay ng pagtitig nito ay siya namang mabilisan niyang pagtakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Dali-dali naman yung nilapitan ni Tandang Lauryo upang mabantayan sa mga susunod na gagawin ng antingero. Maya-maya pa, bigla naman nilang narinig ang pag-iyak ni Ibrahim at kasabay nito ang paghalakhak ng antingerong kanilang kalaban. Umpisa pa lang yan. Humanda ka iyo. Kagaya ng iyong maestro, sasapitin mo din ang kamatayang naghihintay sa'yo. Wika ng antingero. Nang marinig ni Ibrahim ang sinabi nito, agad naman siyang natigilan sa kadahilanang naging palaisipan para sa kanya kung ano ang sinabi nito. Bagaman hindi siya naniniwalang patay na si Maestro Florante, nagdulot naman ito sa kanya ng labis na sakit at kalungkutan.
Doon na din sumagi sa kanyang isipan na wala nang saysay ang kanilang ginagawang pakikipaglaban. Pagramdam ni Tandang Lauryo na nawawala na yon ng pag-asa, agad naman niya itong nilapitan at dahan-dahang hinawakan ng mahigpit. Huwag kang maniwala sa lahat ng kanyang sinasabi, kaibigan. Buhay pa si Maestro. Nararamdaman ko ito. Wika ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisang pagtayo ni Ibrahim upang muling sugurin ang kanilang kalaban. Sa puntong yon, kitang-kita na nila ang pagwawala nito na para bang tuluyan na itong nawala ng bait. Pilit man yung pigilan ni Tandang Lauryo, ngunit hindi siya nito nagagawang mapakinggan. Sa paglapit ni Ibrahim sa kinaroroonan ni Fidel, agad naman niya itong pinaulanan ng kanyang mga suntok na halos wala na itong pakialam sa kung sino man ang kanyang matamaan. Ang mga gabuna noong nakisawsaw na din sa laban, pilit nang nagsilayuan dahil maging sila nagagawa ng matamaan ng pag-atake ni Ibrahim. Maya-maya pa, bigla naman itong nilapitan ni Tandang Lauryo upang patuloy na paalalahanan ng kanilang mga dapat gawin. Subalit kahit anong pakikipag-usap niya noon kay Ibrahim, bigo pa rin siyang makakuha ng kasagutang nagmumula sa bibig nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Tandang Lauryo nang masipat ng kanyang dalawang mata ang pagtarak ng sibat ni Fidel sa katawan ng tikbalang. Mabilis na noong sumubasob ang katawan ni Ibrahim sa lupa na siya namang labis na ikinagulat ng karamihan. Matapos ang pangyayaring yon, agad namang nilapitan ng antingero ang isa pa nitong kapatid at walang habas na pinaulanan ng saksak sa buo nitong katawan. Hindi na yon nagawang matulungan ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng wala siyang balak iwan ang katawan ni Ibrahim. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang sumugod sa kanilang kinaroroonan ang antingero upang tapusin na ang digmaan nitong kinakaharap. Agad naman yung pinigilan ng mga gabunan ni Tandang Lauryo sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng mga ito upang maitaboy si Fidel sa kinaroroonan nila Tandang Lauryo. Habang nasa kasagsagan noon ng digmaan ang mga gabunan, bigla naman silang natigilan nang marinig nila ang pag-atungal ng isang aswang di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay doon nila Tandang Lauryo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang isa nilang mensahero na kasama ang maestro. Sa puntong yun, bigla namang nakaramdam ng pag-asang manalo sila Tandang Lauryo dahil sa paglitaw ni Maestro Florante. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang paglapit nito, maigi naman nilang binabantayan ng antingero upang magawa nilang maiwasan ang mga susunod nitong pag-atake. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalapit si Maestro Florante sa lugar na kinahihigaan ni Ibrahim. Maestro, salamat naman ho't buhay kayo. Wika ni Ibrahim habang patuloy na iniinda ang kanyang sugat. Lauryo, bantayan mo muna itong disipulo ko. Ako na ang bahala kay Fidel. Wika ni Maestro Florante matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang disipulo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagbagtas ng daan patungo sa kinatatayuan ni Fidel. Dahan-dahan na din niya noong tinawag ang kanyang mga kasangga, maging ang kanyang gabay na nagbibigay sa kanya ng isang napakalakas na baluti at anyo. Wala naman noong nagawa sila Tandang Lauryo kung hindi sundin ang sinabi nito. Upang magawa niyang matulungan noon si Ibrahim, napagpasyahan niyang sumipsip ng mga laman lupang nasa paligid
upang gawin itong lunas sa natamong pinsala ng kanyang kaibigan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang naramdaman ang presensya ng dibinong albularyo na mabilisang bumabalot sa buong paligid. Nag-iba na din ang kabuoang anyo nito na siyang nagbigay kilabot sa mga gabunang patuloy na nakikipaglaban sa antingero. Sa pagsilay ni Fidel kay Maestro Florante, agad naman siyang nagbigkas ng mga buhay na salita upang maidagdag sa taglay na sumpa ng kanyang sibat na tangan-tangan. Maya-maya pa, mabilisan din naman itong sumugod sa albularyo ng buong lakas upang magawa na niyang matuldukan ang kanilang digmaan. Demonyo ka talaga, Florante! Sa ilang amumongong napaslang ko, ikaw lang ang may kakayahang tumakas sa aking mga kamay. Humanda ka! Hindi na kita pakikitaan ng awa! Sigaw ni Fidel habang mabilisan itong pinaparami ang kanyang sibat. Matapos itong marinig ni Maestro Florante, agad naman itong nag-usal ng mga engkantasyon na labis namang ikinagulat ng antingero. Pagkarinig niya ng mga buhay na salitang binigkas ng maestro, mabilisan naman niyang tinangkang lumisan sa lugar nang sa hindi malamang dahilan. Subalit kahit sa ang sulok mang dumapo si Fidel, naroon pa rin si Maestro Florante na patuloy na nakabuntot sa kanya. Maigi naman ang ginagawang pagmasid doon ni Tandang Lauryo upang magawa niyang masilayan ang gagawin ng maestro. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang lumitaw ang isang lagusan na merong nagniningas na apoy. May lumalabas din doong napakaraming mga kadena at sinasabayan ito ng isang napakalakas na paghigop ng hangin. Florante, itigil mo na yan. Nahihibang ka na ba? Kung magpapakamatay ka, huwag mo kong isama. Wika ni Fidel habang patuloy na tinatakasan ang maestro. Huwag ka nang magmatigas, Fidel. Nais mo kong patayin, hindi ba? Sige, mas mainam na magsama tayo. Sagot naman ng maestro. Habang patuloy itong pinagmamasdan ni Tandang Lauryo, napansin naman niyang hindi nagagawang madakip ng maestro ang antingero. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, agad namang inipon ni Tandang Lauryo ang kanyang lakas upang kisap matang marating ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Paglundag niya noon ng napakabilis, bigo naman itong maramdaman ni Fidel na siyang nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang matagumpay itong malapitan. Paglitaw niya sa harapan ng nilalang, agad naman niya itong sinaksak ng napakalakas at mabilisang tinadyakan patungo sa kinaroroonan ni Maestro Florante. Ramdam na ramdam noon ni Tandang Lauryo ang pagbali ng kanyang mga buto sa kadahilanang nagawa na niyang masagad ang hangganan ng kanyang katawan. Maestro, patawad. Ito na lang ang kaya kong gawin para makatulong sa iyo. Wika ni Tandang Lauryo habang ito ay bumabagsak sa lupa. Paglapit naman ni Fidel kay Maestro Florante, agad naman siya nitong niyakap ng napakahigpit na parabang wala na itong balak na muli siyang pakawalan. Pinagsasasapak pa ni Fidel noon ang dibdib ni Maestro Florante, subalit hindi yun naging sapat upang magawa siya nitong mabitawan. Maya-maya pa, bigla na lamang pumulupot sa kanila ang napakaraming kadena na siyang mabilisang humila sa kanila patungo sa loob ng lagusan. Panay pa ang ginagawang pagsisigaw at pagpupumiglas noon ni Fidel, subalit hindi ito naging sapat upang siya ay makatakas sa sitwasyong yon. Nang mahigop na silang dalawa ng lagusan, bigla namang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Bagaman napakaraming pinsala ang natamo ni Tandang Lauryo, rinig na rinig pa din niya noon si Maestro Florante
na nagbibigay ng kanyang huling mensahe sa kanya at sa nakaligtas nitong disipulo. Ibrahim! Lauryo! Pasensya na kayo. Subalit hanggang dito na lamang ang ating paglalakbay. Naway maitatak nyo sa inyong mga puso ang kabayanihan ng lahat ng mga nilalang na nagbuwis ng buhay sa lugar na ito. Huwag kayong malungkot. Bagkus kayo ay magalak dahil nagawa na nating mapaslang ang ating nakakapangilabot na kalaban. Ituring nyo ang oras na ito bilang isang bagong simula ng inyong samahan. Hindi ako mawawala dahil patuloy akong mananatili sa mga puso ng mga nilalang na nakakakilala sa akin. Pasigaw na wika ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglaho ng mga albularyo na napaslang sa lugar na yon. Naging bato din noon ng dalawang kapatid ni Ibrahim na hindi naglaon ay nadurog hanggang sa ito ay maging pulbos na lamang. Ang mga napaslang din nila noong mga taga-nayon ay unti-unting nanigas hanggang sa maging abo na lamang ang mga ito. Nawala na din ang mga kubong nasa paligid at bigla itong napalitan ng isang napakalawak na damuhan. Habang patuloy na nakatulala noon si Tandang Lauryo, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang higupin ang esensyang naiwan ng maestro. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman siyang nilapitan ng kanyang mga gabunan upang tulungan. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang digmaang yon ang nagdulot ng kamatayan ng 10 sa kanyang mga gabunan. Nagsilbi din itong aral sa kanya upang magawa niyang maiwasan ang ganoong pinsala ng kanilang angkan kung sakali mang meron silang kahaharaping digmaan. Makalipas ang ilang taon, kahit papaano, dahan-dahan nang natatanggap ni Ibrahim ang mga nangyari. Nanatili siya noon ng 1 dekada sa pamamahay ni Tandang Lauryo hanggang sa napagpasyahan na nitong bumalik sa kanyang tunay na probinsya. Sa loob ng ilang dekadang yon, napakalaki na ng pinagbago ni Tandang Lauryo at ng kanyang mga gabunan. Sila na din noon ang namuno at nagpapatupad ng kapayapaan sa buong San Remigio na ikinatuwa naman ng karamihang nilalang na hindi ordinaryong naninirahan sa ating mundo.